Hello friend. So, nandito ako ngayon sa isang coffee shop dito sa Subic Bay. This time, tuturuan ko kayo ngayon sa Module 1 natin kung paano mag-start kapag kabili natin ng Friend software, no? So, let's start. Pag nag-avail ka, may marireceive ka na email, no? So, sa email, doon mo makikita yung username mo, which is yung email mo rin. At the same time, yung pag-click mo yung link, pwede mong palitan yung password. No, so ako kasi nagawa ko na yun. So diretso na ako rito ngayon sa may login area, no. So let me share my screen with you. Okay. So ganito yung itsura ng ating login area. So dito ilalagay mo yung username mo at the same time yung password na sinet mo, no? So no, kapag ka-login mo diyan, ito mapupunta ka na dito. So basically this is the launchpad, no. So sa launchpad, sundin mo lang 'tong mga nandito. So itong itatackle ko to ng medyo matagalan sa susunod. Pero yung priority ko kasi ngayon is yung website natin. No, so ayan, ito yung maganda siguro na i-download mo muna yung mobile app. Click mo lang dito yung connect button. Okay, so ito pala dapat nasa laptop kayo para gawin to, para mas madali. Laptop o kaya computer. Pag sa phone kayo, medyo mahirapan kayo. At the same time, meron tayong mobile app, di ba? So magkaiba po yung yung interface ng desktop views tsaka sa mobile app. So sa mobile app more on parang mga user na siya. Dito kasi sa desktop, dito pwede ka mag-edit eh. So nandito yung parang sa developer mode, parang gano'n yung dating niya. So ang priority natin ngayon is yung website. Yun yung module 1 natin. So paano nyo matatapos yung website nyo, paano nyo magagawa. So first muna, punta kayo dito sa settings. So dito muna, bago yun. Dito sa settings, lagay nyo yung friendly business name nyo. Yun, kung may legal business name kayo, lagay nyo. Business email, so ito importante to. So let's say crm@gmail.com. Yung business phone mo, lagay mo na rin dyan. Then kung meron ka ng website ng ng business mo, so pwede mo nalagay dito. Then you can update the information. Click nyo to para ma-save siya. So ito, invalid, country. So try nyo yung +63997. Try ko to. Ayun, gumana na siya. So dito sa may business physical address, yung address nyo lagay nyo dito. Tapos yung time zone, Asia, Taipei yung ilagay nyo. No, kasi yan yung kaparehas ng oras ng Manila. Then, yan, okay na yan. So itong sa baba, kahit hindi na masyado muna to sa ngayon. Then, go back tayo dito. Then punta tayo sa site. So unang gagawin natin yung website nyo. So sa sites, kung mapapansin mo rito, merong funnels, websites, stores, webinars. So marami yan. Ngayon dito muna tayo sa websites. Sa websites, meron ka ng dalawa dito. So yung una, yung real estate website. Click natin yan. So merong template na nakalagay dyan sa account niya. So pag sinabing template, gawa na siya. Papalitan nyo na lang ng sa inyo. Kumbaga parang naka-fit sa inyo. No? Kung ano yung mga details inyo ilalagay natin. So bago yan, punta muna tayo ulit sa settings. Check ko muna kung meron tayong kailangan dagdag sa custom values. Ayan. So dito, sa mga custom values na to, punta ng settings ng custom values. So, itong Facebook, lagay nyo yung Facebook, ano yun dyan. Facebook link nyo. So, wari, www.facebook.com/Brian Nickel. Let's say, example lang to So, yung mga nandito, lagyan nyo ng mga information nyo. Kasi, bakit? Kapag nilagay nyo dito, kuwari, sa website mamaya, kuwari, merong field doon na may gantong custom values ng Facebook, mag-a-appear siya ron. Hindi mo na kailangan ilagay doon kasi dito pa lang nilagay mo na. So, kumpletuhin mo to. Ayan, so. Ayan, Instagram, lagay mo Instagram account mo. LinkedIn kung meron. Logo for your website. So, try ko maglagay dito ng logo. So, ngayon kung paano maglagay ng logos for website.
So, ganito siya. Punta ka dito sa go back ka. Then, punta ka dito sa media storage. So, dito maglagay ka ng, pag upload ka, lagay mo yung logo mo. So, pagdating sa logo, ay sir, wala pa kaming logo eh. Pwede kang gumawa sa Canva. Madali lang naman gumawa ng, may mga template na ron. Basta make sure mo wala siyang background, no? At search yung print. Ito kasi may ano siya, background siyang itim. Kailangan yung background natin is puti lang para mag-fit siya sa lahat ng background. Kasi pangit kasi. Ito, kagaya nito. Ito pwede yan. Check ko lang kung may mas maganda dyan. Or gamit na lang ako ng iba for the sake of testing lang naman. Pare, Pinoy Digital Solution. Ito, let's say, itong isang brand ko, no? So, lalagay ko siya. Ito, kulay puti lang lahat ng background. Ito, na-remove background na to. So, kung di ka pa sure, punta ka sa may Canva. O kaya, merong image background remover. Pakita ko sa inyo. So, upload ko lang ito muna. Punta tayo ibang tab. So, image, background, remover. Then, ngayon, mag-click ka kahit saan dyan. Libre lang naman yung mga ito. Remove.bg. So, upload mo yung image mo rito. Sample lang. Ito pala meron ako rito. Ito na lang ilalagay ko. So, sample lang. Kuwari, ito na ng BBB logo. So, click mo siya. Ayan. Tapos, ito. Background. No, X-Men. So, I think ito automatic na siya maalis yung background niya. Kaya pag nakita niyo mga parang square-square na ganyan, automatic background remove na yan. So, download nyo lang. And then, pagka-download nyo is, naka-background remove na siya. No? So, ganun. So, ngayon maglalagay ako ng nakita kong logo. Ito. Okay. So, ito na yung gagamitin kong logo. So, kukunin ko to. Click nyo itong tatlong dots. Tapos, get link. Ayan, get link. Tapos, balik kayo dito sa my settings. Tapos, balik kayo sa custom values. Then, dito sa my logo per website, lagay nyo dito. Ayan. So, update. Then, ma-upload na yun dyan automatic. Basta lagay nyo lang to. Kung makukompleto nyo na ito, makatakompletuhin niya. Instagram nyo, LinkedIn nyo, name nyo. So, try ko lagay yung name ko. My name is... sorry. Dito sa value nyo lalagyan Brian Nickel Ivalopo. Bakit? Kasi mag-a-appear yung mga yan doon sa loob ng mga website, sa loob ng email campaign, sa loob ng mga funnels. Pag may nakalagay kasi doon ng custom values na name, is lalabas to. Ito na yung value niya. Personal picture per website. So, lalagay ako rito. Try ko maghanap ng aking picture. So, same pa rin. Babalik tayo rito sa may media storage. No? So, upload tayo. Hanap akong picture ko na pogi dito. Siguraduhin yung picture nyo pogi kayo dyan at magaganda kayo dyan. Kasi syempre, kumbaga, kailangan presentable tayo sa website. Kasi ito yung parang salamin natin. Dito na yung titignan ng mga clients natin ngayon. Wala tayong picture dito na pogi Ito, may picture tayo. Ayan. Okay na to. Ito, background remove. Try ko pa maghanap na iba.
Ito, okay. So, itong picture na to, ganun din, tanggalin nyo rin yung background niya. No? Ito, tanggal na yung background na to. So, ito ilalagay ko. Tapos, kakapin nyo rin yung link niya. Get link. Then, punta ulit kayo sa custom value sa may settings. Lagay nyo yung link. Ayan, so, meron ka rin yan. Ano pa? Website URL. Then, next page. Dito sa bio link picture, yun na rin ilalagay ko. Yung picture ko. Tapos dito sa contact number, lagay nyo rin contact number dyan. Email. Yan, update. Basta lahat ng kaya nyo ilagay nyo na rito, no? So kung malalagay nyo tong YouTube nandito, lagay nyo na rin. Tapos balik kayo sa page 1. Ito, book a meeting URL, wala pa tayong ginagawa. Then Instagram, LinkedIn, yan. Connect nyo kung mayroon. TikTok, Twitter, connect nyo. Website URL, wala pa. So, next is go back na tayo. Then punta tayo rito sa sites. Then here, let's go to websites. Then click natin tong real estate website. So ito yung main website mo kasi. Then click edit. So yan yung mga pages. Nandun muna tayo sa page 1. I-edit natin to. So ngayon kung makikita nyo to, para kayong unlock character sa isang video game. Diba? So ito, okay na to kung nakaganyan siya. Total, napalitan naman natin yung name natin kanina, diba, sa custom values. So ganito yung nakalagay dyan. Pero tignan nyo kapag ipipreview ko siya, ito yung preview guys. Ito pwede rin dito, pwede rin dito. Try natin siya i-preview. So yan, lumabas na yung pangalan ko. So bakit? Kasi nga pinalitan ko doon sa custom values, diba? Kaya kung ano ilalagay nyo doon, yun din yung mag-a-appear dito. Okay, so delete ko tong preview. Okay. So now, yan, pwede mong palitan tong mga caption na to. No. So kung may gusto mo Tagalog, or gusto mo may content ka para dito, pwede mong palitan, wala lang problema. Tanda mo website mo to, so ikaw yung masusunod. Picture mo, lagay mo dyan, upload mo na lang, kasi naka-custom values to nakaraan eh. Pero, pinapalitan ko, ginawa kong ganyan. So dito, kung mapapansin nyo, yung mga in-upload mo kanina nandito na rin, kaya hindi ka mahirapan. So, click mo to. O, ayan, di ba? Pogi ko dyan. So, ayan na siya. Ganyan na siya kaagad. Ang recommended na size for this is, ano ba? Wait lang. Check ko yung size nito, ng picture. Kung magpapakita siya rito. Wala, hindi siya magpapakita. Mamaya i-send ko na lang sa inyo kung anong pinaka magandang size. So maganda yung pahaba, no? Ayan, para mukha kang payat. Kasi pag palapad ka, lalapad yung website, no? So ganyan yung dimension niya, mas maganda. So yan. Then scroll down ka, yan, yung mga content dito, pwede mo nang ibahin. No? So, kung anong maisip mo, pwede mo ilagay dyan. Kung gusto mo gamitin to, wala namang problema. Okay lang din. Ngayon, kung gusto mo siya palitan, pwede kang gumamit ng AI tool yung tinatawag natin ChatGPT. So, chatgpt.com, no? ChatGPT. Punta lang kayo dyan. Pagdating nyo dyan, maglalagin kayo. So, ako nakalagin na kasi. Tapos, naka-premium ako dito. Pero may free version naman to. So, new chat ka lang, or kung may makikita kang ganitong box, dito ka na mag-type. Lagay mo na lang, I am creating
a website for my real estate business. Please give me captions or copies, lagay dyan. Make it appealing and attractive. So, yan. Oh, yan o. Para headline mo, find your dream home with confidence. Tapos sub-headlines, discover handpicked properties tailored to your lifestyle. Start your next chapter today. Yeah, so, pwede kang kumuha ng mga caption dito. Mawari, gamitin natin to. Your trusted partner in every move. Copy mo yan, punta ka rito. Dito ko lalagay yan. Ayan. Then next, ito namang short copy. So, lalagay ko siya rito. Ayun. Tapos, let's find your dream home today. Tapos, tong call to action, book an appointment to. Mapupunta to sa booking appointment page. Tapos dito, ayan yung condominiums, house and lots, private listing, farm and beach lots. Eh sir, paano kapag hindi ako nagbebenta ng ng farm lots, let's say ganyan. Pwede mo siyang baguhin. Pwede mong i-ano to. Iba, kuwari, nagbebenta ka ng mga, let's say, mga, mga sample. Wala akong maisip, pero, yan, kuwari, may iba ka dyan na gusto ilagay, pwede mong i-type dito kung ano yun. Farm and beach lots ulit. Lalagay ko muna. Tapos, pwede mong palitan yung mga picture nito, no? So, kuwari, meron ka sariling picture talaga. Click mo lang to. Yan yung sa violet. Then, here, ito siya. So, click mo to. Background media. Tapos, kung anong image yung gusto mo ilagay, then, click mo. Mapupunta na siya dun. Sa likod nito. Okay? So, pero ito, I think pwede na to. Yung mga, na yan, mga pictures na yan. Then dito sa trainings and site tour. So, kung mayroon ka mga activities, no? Na for real estate na ginagawa mo everyday, ilagay mo rito. So, anong reason nun? Para pag tinignan ng client tong website mo, nakikita nila na active ka talaga. Makikita nila na talagang nagbebenta ka. Alam mo yun? So, yeah. Ganun siya. So, paano mo siya ilalagay? Click mo lang to. Then, lagay ka rito ng picture mo. So, image. Click mo yan. Let's say, upload akong image. So, for the testing lang hindi ko ilalagay yung actual image. So, wala ito, lagay ko. Kuwari, nagbebenta ako ng dagat. So, yan. Kasi ibahin ko ito, kuwari, site tour. Yan. So, pwede kong ilagay yan dyan. Mas lagay mo ibang picture mo rito. Para makita nila talaga nag-i-exist ka sa real estate world. Ayan, punuin mo yan. So, yung size dapat ng picture mo na ilalagay isa lang. So, ang aking recommended is gamit ka ng, let's say, 2,000 by 2,000. Pwede na yun. Malinaw na yun. So, square yung mag-i-itsura na. Okay, so yan. Punuin mo lang tong 4. Eh sir, para pag more than 4 yung gusto ko ilagay. Madali lang yan. Okay. Ayan, so gawin mo is click mo to. Ayan. So, pwede kang text mo muna to. Try mo siyang i-duplicate here. Yan. Click, ito ulitin ko Nakikita mo tong blue. Click ka sa blue. Then, click mo to. Duplicate to. Clone. So, dalawa na siya. Ayan na yung iba. So, gawin mo ng 8 yan. 8 na yung i-upload mo. Pag gusto mong 12, duplicate mo lang ulit. Yan. Then, kapag sobra naman, kuwari, gusto mo 7 lang. Ganito ang gagawin mo. Diba? So, yan, 8 na sila. So, click mo to, yung sa may violet. Tapos, click mo tong kulay orange, yung image. Close mo, delete mo. Then, itong orange din dito, delete mo. So, yan, 7 na lang sila. Kung gusto mong 6, bawasan mo ulit to. Yan, bawasan mo ulit yan. Yan, 6 na lang sila. Ganyan lang kasimple, no? Next is yung, yan, isang image ulit. Kahit anong image, ilagay mo rito, image mo.
Parang call to action lang siya. Then, ito, leadership. I think ito naka-custom values to eh. Kaya automatic, ito nga oh. Custom values personal picture po website. Automatic mapupunta rito yung nilagay mo rin sa custom values. Then, leadership in business development. Ayan, pwede mong ilagay dito yung picture mo, tapos another setup dito or another content. So, kung dito, kung yung sa leadership in business, pwede mo rin palitan yung content yan, no? Dito video, pwede ka mag-upload ng video rito. Okay, so pwede mong palitan yung mga content ha, kung gusto mo. Then video rito, upload mo. So, click mo yan. Dito ka sa right side. So, may video type, pwedeng galing YouTube. Lagay mo lang yung link dito. Lalabas na yon. So, example ito na lang. Ano ba to? Hindi ko, random lang to ha, hindi ko alam to. Ito, go high level, picture. So, lalabas yung video URL dyan. Ngayon, kung gusto mo namang ditong i-host or dito i-upload, pwede rin. Click mo tong hosted video. Tapos, select video. Then, upload mo. So, try ko mag-upload ng MP4. Short MP4 lang. Okay, so ito. Ano ba to? Ito, lagay ko na to. Ayan, nandito na siya. Double click ko. Ayan, okay na yan. Pag nagaganyan, ayan na, nandun na siya. So, hindi nyo makikita, pero pag preview nyo, makikita nyo na yan. Okay? Then, lagay ka mga caption mo kung anong gusto mo caption dyan. Then, dito naman, ito importante to guys, yung reviews from my happy client. So, lagay nyo yung picture ng client nyo rito. Same process. So, click nyo. Tapos, lagay nyo yung picture ng client. Pare, ang client ko ay si... Sample lang to ha. Ito si Jed, kuwari. Ayan, client ko si Jed. Ayun no, nandun na si Jed. So, lagay mo rito yung pangalan niya, kuwari Jed Garces. Tapos yung sinabi niya, si Brian ay magaling na agent. Yan, ganyan. Sila. Nilibre niya ako ng burger after ng tripping. Ay, joke lang. So, lagay niyo lang yung mga sinabi nila tungkol sa inyo. Ito pati pa. No, so, kung gusto niyo maglagay ng video ng clients yun ang nagsasalita, no, habang nagsasabi ng magandang bagay tungkol sa inyo. Make sure magandang bagay. Pag pangit na bagay, wag niyo ipopost dito. So, pwede kayo mag-add dito. Add. Tapos, lagay niyo rito yung video. Ayan, video. Tapos, delete niyo na tong picture niya. Ayan. Tapos, lagay niyo yung video niya nagsasalita dito. Same process. Video type. So, hosted video. Then, video file. Upload nyo lang. So, kuwari ito yun. Ayan. So, na-save na siya. So, ganun no. Tapos, ito palitan nyo na rin. Same lang. Ayan. Tapos, moments with the team. Yan. Slideshow. So, ito yung click nyo to. Slideshow 1. So, click nyo. Ito. Ito yung unang image. So, click nyo yan. Lagay nyo yung unang image yan. Kuwari, ito yung unang image na lang. Ayan. Then yung second image, click nyo to, slide to. Ayan, next picture nyo. Kuwari, ito naman. Ito ibang picture. Ayan. Ayan, dalawa lang lalagay ko. Kung gusto nyo magdagdag, ayan, add slide. O kaya kung gusto nyo mag-delete nyo lang dyan. Okay, so, yun. And here, get in touch. Pwede nyo ilagay dito yung address nyo. So, sa map, yan. Open search bar. Tapos, kumari, ilagay nyo dyan is Subic Zambales. Click nyo to, Subic Zambales. Tapos, yes, save. Para saan yun? Para pag clinic nila to, mapupuntahan nila kayo. Tapos, ito guys, itong location email na to. Yan yung custom fields yan. So, wag nyo na ibahin yan. Pag nilagyan nyo yung dun sa settings, yung may business settings, pag nilagyan nyo ng email dun, automatic lalabas na rito. Pati itong full address lalabas na, pati yung phone.
So, goods na yan. Even dito sa may email mo, sa local phone mo, tsaka sa local address. Sa address lalabas na to. Check natin mamaya. Then dito sa Facebook, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, yan o, custom values Facebook. Dapat nilagay nyo na yung Facebook link nyo dun sa may settings, sa may custom values para automatic malalagay siya rito. LinkedIn tsaka YouTube. So, pag dinagdagan nyo yung social, pwede nyo i-click dito, add social, then select ka rito kung anong social media. Then, Pinterest. Lagay mo yung link mo rito. Tapos, add mo lang. Test. Tapos, add mo. Ito na yung Pinterest. Kaya, pag yung client clinic nila yan, is, mapupunta sila dyan sa Pinterest account mo. Then, here, kung makita nyo yung, ito, pwede nyo rin ibahin itong mga text na to, no? Tapos, ito naman, logo ng friend. Ito yung logo na nilagay ko kanina. So, pansinin nyo, parang madilim, no? Hindi makita yung word. So, pwede nyo ibahin yan. Pwede nyong i-edit tong buong, buong row or buong section, yung kulay violet. Edit nyo yung background, ito yung background niya. Gawin yung white, pwede yan. Tapos itong mga text na to, click nyo siya. Scroll down nyo rito. Tapos click nyo tong bold, kung naka-bold siya, gawin itim. So yung walang nangyari, ibig sabihin hindi siya naka-bold. Dito sa color nyo lang papalitan. Ayan, di ba? Tapos itong sa baba, ganun din. Yan. So, dito, same, gawin yung black. O, diba, lumabas na siya. So, ganun lang. Pwede nyo gawin yung kung itim yung background nyo. No? So, ngayon, ito parang pipit tong logo. Pwede mong gawin is, alisin mo na tong height. Ayun na, bigla siya nag-fit ko ano yung original size niya. Much better tingnan. So, save nyo lang ng save pag may ganyan lumalabas. Try natin i-connect. I-preview, sorry. So, save ko. Ito yung save. Click. Ito na itsura ng website mo. Ayan, so, ay mga picture na nilagay natin. Picture dyan. Uy, ba't yan yung picture? Yan yung nilagay natin. So, ito naman is slideshow. May slideshow, mas web siya. Ayun yung email, lumabas, di ba? Ito yung address, lumabas din. Number, lumabas din. Ito, number, email, tsaka address. Tapos yun yung footer. So, okay na dyan sa homepage natin. Balik tayo dito. At i-ano natin tong mobile view. Click natin yung mobile view. So, dito, ayan, ganito yung itsura niya. So, mayroong mga part dito na hindi pa ayos. Doon i-check natin. So, scroll down. Ito, okay na to. Diyan yung picture natin. Try natin siya i-preview. Nang nasa mobile siya. Ayan. So, ganito yung kakalabasan niya. No? So, dito, same lang. Kung hindi nag-appear dito yung mga image, ilagay nyo na lang. Same lang din naman yung process. Ito, hindi siya nag-appear. So, madali lang yan. Kung paano nyo ginawa doon sa una, same din yung gagawin nyo. So, click nyo. Then, lagay nyo ulit yung mga image yan. Ayan. Same lang, same process lang. Kasi ito yung picture nyo ulit. Nag-exceed. Minsan bug lang yan, guys. Ayan, gumana ulit. So, yan. Ito, kahit i-delete mo na lang tong area na to. Ay, no, sorry. Huwag mo i-delete. Baka kasi responsive yan sa kabila, sa desktop view. So, gawin mo, click mo lang to. Then, punta ka sa advance. Tapos, delete mo. Yan, ganyan na siya. Tapos, yung mga reviews nandito, nag-appear siya. Ayun. So, ganun lang siya kasimple, guys. Ito, hindi siya nag-auto-populate. So, click nyo lang to. Then, gawin nyo ulit na background yung puti. Okay? So, yan. Balik ko sa block. Ganun. So, yan na yung homepage mo, no? So, save natin. Nakasave na yan. So, ngayon, back tayo.
Nagsisaving siya. Yan. So, back tayo. Dapat save nyo ha, para hindi mawala yung ginawa nyo. Next natin gagawin itong client transaction page. So, dito, click mo lang itong edit. So, yan. Ito yung client transaction gallery. Pwede mong baguhin yung page dito. Kuwari, happy clients. Happy clients. These are the collection of our happy clients. Tapos, schedule a consultation. Pupuntahan mamaya doon sa may book a call, no, or sa tripping page. So, dito, ito guys, pwede mo ring palitan to. Yung video, lagay kang video mo rito. Same process. So, hosted video, tapos upload mo lang ulit. No? So, yan, schedule a consultation. Tapos, lagay mo na rito ulit yung mga video na mga, ito, pansinin nyo guys ha. Diba, nalagay na natin to kanina tong Jed Garces doon sa homepage. Pero, nandito ulit siya ngayon. Ang tawag kasi rito, global section. So, pag binago siya sa ibang page, kuwari sa front page, sa homepage, mababago rin siya rito. Pag violet, ayan, pag yung purple yung kulay niya, ibig sabihin yan, global section. Pero kapag ganito, eto kulay green, ibig sabihin, regular section lang yan. So yan, pag binago mo doon sa kabila, mababago na rin dito. Kaya hindi mo na masyadong kailangan i-edit, no? Ito, FAQ, pwede mong baguhin FAQ mo rito. So paano yan? Click mo lang. Tapos yung list item number 1. So, edit mo rito. Test. Kuwari, ganyan. Ayan, test. Tapos ito yung sagot. Edit mo rin. Okay? So, yun. Then, etong mga to, yung mga footer, tsaka yung nasa baba ng footer is automatic na yan na ma-edit kasi naka-global din yan. So, kung ano yung ginawa mo ng homepage, yun yung lalabas dito. So, wala na kayong intindihin. Even itong map, naka-global din. So, next is yung mobile mode. Check nyo lagi, ha? Yung mobile mode. Then, ayusin nyo, uploadan nyo, palitan nyo yung mga text. Okay, so, save. Then, we're good to go. Next naman mga projects, itong projects. Okay. So itong mga projects na to, pare yan. Ayun, so scroll down nyo. So pwede nyo rin ibahin tong pangalan na to, mga to. Then, ito sa condominium, let's say, lagay nyo rito yung picture ng condo, tapos yung details niya, pangalan, tapos address, tapos house and lots, lagay nyo dyan. Ngayon, kuwari, may mga private listings kayo, i-duplicate nyo to. So, kasi dito nakalagay lang condominium siya, house and lot. Ngayon, i-duplicate mo siya. Yung green yung i-duplicate mo rito, ha. Green, yan. Duplicate. So, nandun na siya sa baba, ito. Pwede nyo palitan. So, kuwari, beach lots. Then, palitan nyo yan, yung mga picture ulit, tapos yung, yan yung mga pangalan, no? So, kung gusto mo ulit ng, ng dalawa lang, delete mo tong isa. Delete mo yan, yung mga orange yung i-delete mo, ha? Okay, so, ito, pwede mong gawing kulay white yung background. Click mo siya yung violet. Click mo, then, kulay white. Yan. Dalawa lang ilalabas. Kung dalawa lang yung listing mo. Tapos, kapag marami kang listing, duplicate mo lang ulit itong kulay blue. No? So, yan, lalabas yan. Yan. Magiging 6 na yung under ng beach lots mo. Okay? So, ngayon, guys, example, meron tayong gagawin na funnels, no? So, ano yung sales funnel? Yun naman yung gagawa tayo ng page ng kada isang project. So, kumari, Ayala, yung condo ng Ayala yung hawak natin. Gagawa tayo ng sales funnel doon. Tapos, pag clinic nila ito yung picture niya. Pag clinic nila, mapupunta sila automatic doon sa may sales panel na yun. Tapos pagdating doon nila makikita lahat ng details. So next topic na yun.
creating a sales funnel, tsaka landing page. So this time, dito muna tayo sa website, no? So yan, and next, dito sa mobile view, check nyo rin. Tapos upload nyo na lang dyan. Same process lang naman. Okay, so almost drag and drop lang naman tayo. So ano naman tong vlogs? So kung gusto mong gumawa ng mga vlogs, dito siya gagawin. Go back tayo sa home. Wait lang guys. Save ko muna to, baka mawala eh. Okay, so dito muna, babalik ko to Go back. Then, dito sa may taas, sa may sites, then sa taas, ito yung vlogs. So parang gagawa ka ng article. No. Yan, create vlog site. Ngayon kapag gumawa ka ng vlogs dito sa website natin, dito siya lalabas. Kung ilan yung vlogs mo, yan yung lalabas dito. Pero kung wala kang gawang vlogs, walang lalabas dyan. Ayan, no vlogs found. Okay, so kung gusto mo delete yan, delete mo na lang itong kulay green. Tapos, nasaan na yung delete mo? Wala yatang delete to Dito mo na lang siya i-delete. Dito, punta ka dito sa layers. Tapos page. Section. Hindi yan, kasi umilaw yung green nito. Ito na yan. So, pangalawang section ito. Ayan. Dito mo delete. May 3 dots. Then delete. So, mawawala na yung vlogs. Ayan na siya. Nawala na, diba? So, babalik ko siya. Ano to? So, save. Okay. Then, next na. Back na tayo dito. Book a call. Ito na yung sa call to action. So, edit. Okay. So here, lalabas dito yung calendar, no? Personal meeting. Or pwede mo, kasi ginawa ko kayo dito ng 3 calendar. Online presentation calendar, personal meeting, tsaka tripping. Ngayon, kung gusto niyo muna ng personal meeting muna kayo ng client, o kaya phone call, so dito muna ilalagay niyo. Then kapag tripping naman, so tripping calendar ilalagay mo dito. Ayan. Then itong reviews automatic naka-edit na to kasi naka-global to. Pati itong map. So parang ano lang, para at least hindi lang yan yung nakalagay. No? So yan, save mo kung gusto may edit. Yung mobile view, ito siya sa mobile view. Next is yung go back. And book a call. Thank you page. Ayan, yung message mo lang na yun, pag nagpa-book sila ng appointment, dito sila mapupunta. Ayan. Pwede mong edit yung ano na to. Yung na message na to, no? So, go back. Next is yung link in bio. So, wag na to. Wag nyo nang gagalawin to. Kasi ginawa ko kayo na panibagong bio link. Then, awards and recognition. So, ito yung importante rin. And then, edit. So, may vlogs din to. Ayan. Sorry, dito walang nakalagay na nalalagyan nyo ng mga awards, no? So, tuturuan ko na lang kayo ng manual dito. So, ang gawin nyo, here, click nyo itong kulay green, yung plus button. So, click nyo yan. Lagay nyo itong full width, add section, full width. Then here, lagay kayo ng row. So, kung ilan yung gusto nyong row, kung ilang ganito. So, kung wari, 3 rows lalagay natin. Yan, 3 rows. Then, sa unang rows, lagay natin add element, lagay natin yung image. So, yung image niya yan yung ilalagay niyo yung awards niya. Kuwari, picture ng certificate. Kuwari, for the sake of sample, ito muna. Insert media, yan. Then, kuwari, ito, lagay niyo ng... Click niyo itong kulay orange ulit. Lagay niyo siya ng text, sub-headline. So, kuwari, award from... Kuwari, top seller award. 2025. So, ganyan. Tapos details, lagay mo paragraph. So, given at date 8 April tama ba? Given on na lang, on April 20, let's say 2025, 2023. And tapos mga details yan, makikita nila.
So, same thing dito. Same lang yung gagawin mo dyan. O kaya gawin mo, duplicate mo lang itong kulay violet. Click mo, violet, duplicate. Then duplicate pa. So, ito, delete mo na itong ibang violet. Tapos palitan mo na yung picture. Palitan mo yung text, palitan mo ito. Ngayon, pag hindi sila nagpantay-pantay, pwede mong i-click itong kulay violet. Then, ito, yung content spacing. So, lagay mo siya sa left. Same din dito, ganun din lagay mo left. Para kung di pantay-pantay yung mga content mo, doon sila mag-i-start sa pinakataas. No, so ganyan. Itong vlogs ito, delete mo na rin to. So layers, then page. Then punta ka rito sa my section. Hindi yan. Ito yung umilaw yung kulay green. This one section. Ayan, umilaw na yung vlogs. So delete mo na yan. Ayan, delete. Vlog. Ayan, alis na. Wala na. Kasi ito lagay mo. My awards. So yan, ganyan, palit-palitan mo lang yung mga text. Okay, so save. Okay. So back natin. Ito mga to, ayan, Grandland Residences. Ito, kung gusto mo maggawa ng para sa mga projects na hawak mo. Pero hindi ko na siya i-recommend sa inyo. Kasi gagawa tayo ng separate nito, ng landing page. Ayun, parang ganyan yung magiging dating niya. So next topic natin, turo ko sa inyo para gumawa ng sales funnel na for each project. So tapos na tayo rito. Pagka-click natin, pag gusto niyo natin makita yung homepage, ito, home. Click mo itong preview link. So, yan na siya. Ngayon, nakatutok naman na itong mga to sa mga dapat puntahan nila. Kuwari, pag projects, pupunta ka sa project page, yan, our available project. Yung ginawa din natin kanina. Then, awards and recognition, mapunta ka sa awards. Client transaction, mapunta ka sa client transaction. Pag schedule appointment, schedule a consultation, click mo yan, mapunta rin sa booking calendar. So, goods na siya, no? Meron ka ng working website ngayon. So, pwede mo siyang i-edit anytime. Ngayon, marunong ka na mag-edit ng website. Pwedeng kahit kailan, pwede mo siyang i-edit. So, mas maganda yon kasi unlike kapag nagpagawa ka ng website sa labas, tapos pag may bago kang benta, gusto mo ipabago, gagastos ka ng gagastos sa pagpapa-edit sa kanila. Unlike ito, marunong ka na. So, it's your benefit na. So, ngayon ang next na gagawin natin is gagawa tayo ng tinatawag nating SEO, basic SEO. Okay, so para at least kahit paano nasa-search yung website natin. Paano yun? Punta ka dito sa edit ulit sa home. So, click mo to. Itong SEO metadata. So, yung content mo rito, lagay mo yung title mo. Kuwari, Brian Evalobo. Miguel Evalobo. Trusted real estate agent. Yan, lagay mo dyan. Pwede kang kumuha rin dito sa ChatGPT, no? So, ano yung type mo? Give me SEO title and description. So, kuwari yan, trusted real estate, find your dream home today. Yan. Tugtong mo na lang, ilagay mo yung Brian Nickel Evalobo. Tapos, ito yung SEO description. Yan, description dito sa baba. Tapos, yung keywords mo, hingi ka ng keywords ulit. Give me keywords. Yan, lahat yan, lagay mo yan. Mga keywords na yan, copy mo lahat yan. Copy, then lagay mo dito sa keywords. Then, dito sa social media, social image, lagay mo ang picture na maayos. Kahit logo lang na maayos, o kaya picture mo. Maayos. So, yan, okay na yan. Ito, tags. Pwede mo lagay dito real estate, ganyan. Real estate. Real estate. So, pwede mo rin dagdagan yan, no? Para yan yung mga parang sa meta. Yan yung pinaka-keywords mo, no? Okay, so, then update SEO update din
Save. All goods na yan. Next thing is yung gagawa tayo ng domain. So yung domain, ito yung magiging parang pinaka-address ng iyong website na. So yung mga google.com, youtube.com, tawag doon domain. So yung domain, binibili siya. So dito sa settings, punta ka sa domain. Ito, pwede ka mag-purchase dito ng domain. So, ang magandang masasuggest ko, yung pangalan mo. Kuwari, Brian Nickel Ibalobo at .com. Search ko kung meron. Ito, available siya. Bakit Brian Nickel Ibalobo.com? Para at least, kumbaga parang branding ko. Parang branded. Di ba? Parang kumbaga parang legit na legit talaga. Tapos yun yung hahanapin nila. So parang, alam mo yun, parang hindi ka basta putyo-putyo na agent na kasi sinusearch yung pangalan mo eh. So parang meron ka talagang trademark sa internet. So ngayon, buy mo siya. So once na binay mo siya, papupunta na yun dito. Mapupunta na siya rito. Then, pero ako hindi ako magbabay kasi meron na ako mga domain. So ngayon, tatry ko mag-connect ng isa kong domain. So pag ko-connect naman ng domain, ako meron ka na, kuwari, sa Namecheap mo nabili. Yan. So dito kasi, kuwari, namecheap.com or godaddy.com, pwede ka dyan mamili. So ako sa Namecheap, ako bumibili. Then, sign in ako. So dito, kay Jed to eh. So doon ako sa isa kong account. Wait lang. Ito, Namecheap. Ayun. So, sign in ako dito. Sign in. Ayan. Punta ako dito sa aking dashboard. Tapos pupunta ako dito sa domain list. Sobrang daming domain list ko dito guys. Makita nyo yan mga yan. Yung mga sa mga client kong iba yan. Check ako dito ng hindi ko ginagamit. Isa-sample ko lang. Medyo naglalag lang. Ayan, refresh. Ayan, yung lahat yan, domain na nabili ko sa mga client. Ito, try ko to si Wavefront. Ito ko sa old client na to eh. So, manage ko. Ngayon, ang pagko-connect nitong domain, gagawa ka ng mga records. So, itong advanced DNS, no? Hanapin nyo lang yung kung sa ano yung, kahit ano yung yung provider nyo, kung saan nyo binili yung domain. Hanapin nyo lang itong advanced DNS. So, ngayon, ito yung kailangan yung ilagay. Itong A record. So, punta ako rito sa may... Ito sa system ulit. Sa ayan. Okay. So, punta ako sa domain. Pag magkakonek ako ng domain, so ito, dito muna sa client, website, store, blog, webinar. Connect. So, lagay mo yung domain na gusto mo. Kuwari, nabili mo na. Kuwari, Wavefront. That site. So, continue. Ngayon, ito, add record manually. So, gagawa ka ng A record tsaka scene record. So, ikakopy mo tong sa host, yung A, tsaka www. Tapos, record value, ito yung ilalagay niya. So, parang ganito siya. Wait lang. Ito. So, gumawa ko ng A record, tsaka na C-name record. So, yan. Same yan. Both yan, parehas yan. So, once na nagawa mo na yan, okay, balik ka rito sa iyong system. Then, verify records.
Medyo it will take time to verify lang, no? So, nailagay ko na pala siya sa other account. Pero ganun yung process. Okay? Ngayon, kapag nailagay nyo na yung domain dito, ganito yung magiging itsura niya. Ay, kuwari ito, Berto Spark AI. Ganyan yung lalabas. No? So, i-manage mo siya ngayon. Tapos ito, bertosparkai.com. So, click mo. Tapos edit. Tapos itong default page pala. Ito yung lalabas pag sinearch mo yung root domain. So, kuwari itong bertosparkai.com. Pag sinearch mo to sa internet, yun yung mismong website na lalabas. So, edit mo siya. Then, hanapin mo yung main website mo. Kung alin yung main website. Ayan, main website. So, depende to kung anong pangalan na magiging website mo doon sa system mo. Then, save mo. Pag sinave mo, hintay ka ng mga ilang minutes. Pag sinearch mo to, yun na ilalabas sa iyong main website. Sa main domain mo. So, tawag doon root domain. Okay? So, ganyan po. Pagka connected na yun, goods na pag sinearch nyo, itong website na to yung lalabas. So, yun lang. Yun yung lesson natin for today. Module 1. Kapag meron kang question, ask ka lang to sa admin natin, sa page, or kung hindi mo talaga magawa, kung busy ka. Nag-offer naman kami ng setup fee. So, 2,500 yung setup fee natin. For now, no? So, 2,500 lang muna siya, habang di pa tayo masyadong busy. So, isi-set up namin lahat. Set up lahat ng website mo, email campaign, itong system, buong system. So, kami nang bahala doon. So, optional mo lang naman. Pero, mas maganda rin kung ikaw yung gagawa para at least, kumbaga business mo to eh. So, edge mo kung meron kang alam sa paggamit nito. No? So, Module 1 website completed. Thank you so much, guys. And I hope sana magawa mo na kagad tong iyong website. Salamat.